Tama! Tutulungan mo siya! Mga pangarap, mga liwanag at dilim. Sa kapanahunan ng kadiliman, marahil ay marami ang nagdurusa. Maraming tahimik, ngunit napapahamak. Oo, nabubuhay ang takot at paghihinagpis. Hihintayin ko ang araw na itong lahat ay lilipas. Malayo sa kabiguan at pangapi. Kaya kayong mga kalaban ko, mga dayuhan, huwag niyo akong salingin. Nolime, tangire. Sunduin mo na ang bugtong mong anak. Sama ang mga anghel at santo. Wala nang halaga ang aking buhay. Alamin niyo ang kwento ng mga taga San Diego. Sa gabi sa tahanan ni Santiago. Nakakayamot ang bansang ito. Halatang ibang-iba ang pamamahala dito kumpara sa pamamahala sa Madrid. At ang ayaw pa, punong-puno ng mga Indio. Magdahan-dahan kayo, Padre Damaso, sapagkat nasa ilalim kayo ng bubong isang Indio. Ikinalulugod kong ipakilala ang anak ng aking kaibigang nasirang si Don Rafael. Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra. Ikinagagalak kong makita muli ang isang matalik na kaibigan ng aking ama, si Padre Damaso. Mukhang nagkakamali ata ako. Natawad ko, Pedro. Hindi ka nagkakamali, ngunit kailanman ang iyong ama ay hindi ko naging matalik na kaibigan. Ano na ikaw pala anak ng nasirang si Don Rafael? Nakuha ang kasiyahan niya na pagkait sa kanya ay mapasayo. Gracias, Senyor. Handa ng hapunan, mga senyor at senyora. Nagpaluto ako ng tinola para sa'yo. Batid kong matagal mo na itong di natitikman. Servidor, ipasok ang supas. Hoy, ikaw, iabot mo ngayon dito. Alam nyo ba, tinola ang paborito kong ulam. Delicious. Senyor Ibarra, 7 taon ka pala nag-aaral sa Europa. Mabuti na lang ay hindi mo nakakalimutan ng Das Pilipinas. Hindi po. Kahit tila nalimot ako ng ating bayan. Halos ilang taon na akong nawala. Kaya wala akong nakuhang balita dito. Hanggang sa San Diego, na hanggang ngayon, hindi ko rin alam ang totoong dahilan ng pagkawala ng aking ama. Tila hindi ata kayo nakakatanggap ng telegrama. Senyor, anong nakita mo katanga-tanging sa mga bansang inyong narating? Yan na ba ang edukasyon sa Europa? Nauumit ang tao na parang isang mono. Napansin ko lamang ang kaunlaran o ang kahirapan na mamayan sa isang bayan at ubas ng kaunlaran o di kaya'y kawalan nito. Yun lang ba ang natutunan mo? Ang tagal mong ginugol ang oras mo sa Europa? Walang kamandang ibang natandaan.
Istansya, pagpatuloy po natin ang hapunan. Maupo ka muna inyo. Hindi na po, Tiyo. Ipagkuhan man ninyo po. Ngunit kailangan ko na magpaalam pa. Iinom na lang po tayo sa ngalan ng Las Pilipinas at Espanya. Salud. Huwag ka muna umalis, darating pa si Maria Clara. Mukhang galit na sa akin ang Friday. Bukas na lamang. Kita nyo ang ugali ng batang iyan. Nakasunta lamang ng Europa, naging bastos na. Kuiton! Muchas gracias. Si Ibara'y lumalakad na di batid kung saan siya patungo. Naramdaman niya ang dantay ng isang magaang kamay sa kanyang balikat. O Diyos ko, sa umagang ito, parang pangarap lamang. Ang 7 taon ko sa Espanya. Nata, mag-iingat kayo sa mga dito kaaway. Ang nangyari sa iyong ama, ay dapat mag-aaral sa iyo. Ipagpatawad niyo, wari ko'y napagmahal sa inyo ang aking ama. Ngunit ang aking pagkababatid ay wala ako o ang aking ama naliin na kaaway. Madalas ang masyadong kapanatagan ay nagdudulot sa ating nakapawakan. Hanggang sa uling nga na iyong mga nagpapay. Hindi pa rin ako mapaniwala na may mga siyang kaaway. Ngayon ay alam ko na kung bakit nag-alinlangan si Kapitan Tiago. Nasabihin niya sa akin ang kanyang kaalaman. Ngunit ano ba ang naging kasalanan niya? Ang kasalanan niya lamang ay siya ang pinakamayaman sa buong dito. Huwag ka mag-alala. Ang makulong sa pinunduan ng bansang ito ay may nakapero. Tunay nga napakalupit na sinapit ng aking ama. Patawad po, ngunit kailangan ko na umalis. Nagpaalam na ang dalawa sa isa't isa. Tumungo si Ibarra sa Fonda de Lala, sa bahay ni Kapitan Tiago. Nabusog kaya ang mga bisita? Palagay ko oo, Santiago. Clarita, nandito pala kayo. Tia Isabel. Iwan ko muna kayo. Sila yata may bumabagabag sa ilang panoorin. Meron po ba? Ano man iya, nagpapasalamat ako sa Panginoon at binigyan niya tayo ng magandang buhay. Ngunit wari ko'y mas masaya sana tayo kung ano yung ay hindi nawala sa atin. Papa, huwag mo nang balikan pa ang nakaraan. Mabuti pa ay magpahingan lamang kayo. Alam kong pagod kayo katatanggap sa ating mga bisita. Naalala pa ni Kapitan Tiago ang mga larawan ng nakalipas. Naalala niya ang pagkamatay ng kanyang kabiyak dahil sa hirap sa panganak kay Maria Clara. Magandang araw sa iyo, Tia Isabel. Nais ko po sana makausap si Maria Clara. Halika, tuloy ka. Como estas, Ibarra? Magandang tanghali, Don Santiago. Nais ko po sana makausap ang iyong anak. Isabel, sunduin mo sa kanya sa kanyang kwarto. Maya-maya pa, makikita na ang dalawa na nag-uusap sa azotea. Maswerte ako na ipakilala tayo ng ating mga magulang upang ikasal. Kung hindi ay, hindi na ako makahanap pa ng isang babaeng katulad niyo. Siguro'y dahil dyan inabihag mo ang maraming kababaihan mula sa iyong bansang napuntahan. Isa ng obra ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit pa ako maghahanap ng iba? Sinungaling, Sinasabi ng aking puso, ikaw ang aking iniibig. Patawad aking sinta, ngunit kailangan na kitang lisanin. naiintindihan ko, Ibarra. Naway makapaglakbay ka ng ligtas at matiwasay. Patnubayan ka naway na may kapal. Santiago! Santiago! Padre, ano ang sadya ninyo? Meron akong sasabihin importante sa'yo. Doon tayo sa lugar na hindi tayo marinig. At nang matapos na ang pag-uusap nila, Tandaan mo na mabuti ang mga binanggit ko sa'yo, Santiago. Iniisip ko lamang ang kapakanan. Naiintindihan ko, Padre. Masusunod ang inyong kaibigan. Bueno, aalis na ako.
sabi ko na nga ba, ang desisyon ko pa rin ang masusunod. Samantala, sa San Diego ay abala ang mga sepulturero sapagkat bukas ay Todos los Santos. Mawalang galang na po. Maitanong lang po sana ako. Alam niyo po bang ang puntod ng aking ama na si Don Rafael? Senyor, tinandaan ko po yun ng malalaking cross upang hindi ko po yun makalimutan. Halika po at ituturo ko po sa inyo. Makalipas na ang ilang oras, ngunit hindi pa rin nila makita ang puntod. Akala ko ba alam niyo ang puntod ng aking papa? Dispensya, senyor, alam ko naman po kung saan yun. Ayun! Ang pagkakaalam ko po, doon ko po yun nilibing. Mawalang galang na po. Alam niyo po ba dito ang puntod na may malaking cross na ang pangalan po ay Don Rafael Ibarra? Sinunog ko na. Inutos ng kurang malagim. Bakit niyo inukay ang puntod ng aking papa? Inutos po ng kurang malagim na ilibing sa libingan ng mga inchik. At ginawa mo naman. Patawad, senyor. Sa sobrang sakit na nadama para sa ama, mabilis siyang umalis at sa kanyang daan pauwi. Nakasalubong niya ang koro ng San Diego, si Padre Salve. Tinignan niya ito ng masama. Ikaw? Ikaw ba ang lumapas tangan sa aking ama? Kung ano man yun, ngayon pa lamang ay hindi ko alam ang iyong binabanggit. Kung hindi ikaw, sino? Sinong kurang iyon? Sigurado ako ay hindi ako ang iyong hinahanap, kundi ang pinalitan ko si Padre Damaso. Dahil mong mabuti ang tali. Magpahinga muna tayo. Kanina pa tayo nakatayo dito habang nagtutugtog ng kampana. Pwede, baka mapagalitan tayo ng sakristan mayor. Oo nga pala. Magkano nga palang sasahurin mo ngayong buwan? Para naman mabayaran mo na yung sinasabi nilang ninakaw kong ginto. Para hindi na sila magkagulo at makauwi na rin tayo. Sasapat yung sinisweldo ko doon, Crispin. Natatakot na kasi ako, napakasama ng sakristan mayor. At dumating ang sakristan mayor. Mga pasaway na bata, bakit nagpapahinga kayo at hindi kayo nagpapatulog ng kampana? Ikaw, Basilio, magmumulta ka dahil sa hindi mo magpapatulog ng kampana. At hindi ka uuwi ng alas 8, kundi alas 10 ng gabi. Ikaw naman, Crispin, hindi ka uuwi ang gating hindi mo nilalabas mga ninakaw mo. Wala naman po akong ninakaw. At sumasagot ka pa. Tama na po, maawa na po kayo. Anak, tingnan na dito. Tama na po, Crispin! Kuya! Makikita si Sisa, ina ni Crispin at Basilio. Masaya siyang nagluluto ng tuyong tawilis na hiningi niya kay Piloso Potasio. Nako, sigurado maggusto nito ni Crispin at Basilio. Sisa, gutom na ako! Sisa, saan na pagkain? Hindi mo malang ba hinintay ng iyong mga anak? Si Basilio, magsusweldo siya ngayon. Hindi na! Wala nang magawa si Sisa. Maya-maya pa, dumating si Basilio na humahangos. Inay, dito na po ako. Mariusep, na paano ka, Basilio? Huwag po kayong mag-alala sa akin. Si Crispin, naiwan sa kumbento. Naiwan? At si Ebay buhay? Buti naman. Naku naman, na paano ka? Halika nga dito. Ako po ay tumakas lamang sa kumbento. Hindi daw po ako makakauwi kundi alas 10 ng gabi. Maglabas ng alas 9 ng gabi, kaya nasalubong ko ang mga gwardiya sibil. Tatatakbo po ako at pinaputokan nila ako at maplis sa aking no. Walang hiya talaga mga gwardiya sibil. Wala silang mga puso! Halika, gagamutin ko muna yung sugat. Inay, may pagkain pa po ba? Oo, kasi no. Na anak, isang tawilis na lang natira sa inyo.
Pumunta sa simbahan si Sisa upang kausapin ang Cora. Tao po. Magandang araw po. Sino po kayo? Ako po si Sisa, ina ni Crispin. Nais ko po sanang makausap ang inyong Cora. Hindi maaari, may sakit ang Cora. Nais ko po sanang makausap ang anak mo si Crispin. Huwag ka nang magkailan. Alam naman natin si Crispin ay nasa iyo na. Si Basilio po ay nasa bahay. Si Crispin po ay naiwan dito. Maaari ko ba siya nang makita? Naiwan nga, tumakas naman. Ang dami na kasing nanakaw, baka nga inahanap na yung mga kwento si Bill. Alam mo, napakabuti mong asawa. Pero meron kang mga masasamang anak tulad ng kanilang ama. Lalo na yung maliit. Naku, baka higitan niya pa ang kanyang ama eh. Hindi pa nga po nakakauwi eh. Umalis ka nga, nakakaya ka sa bahay. Tumatakbo na si Sisa dahil sa takot na mahuli ang kanyang mga anak. Ikaw ba si Sisa? Yung may dalawang magnanakaw na anak? Opo, ako nga si Sisa. Ngunit hindi magnanakaw ang mga anak ko. Ka na magmamangan pa. Nakatakas ang panganay mong anak, ngunit nasaan ang mas bata pa. Hindi ko alam. Simula kahapon, hindi pa sila kakauwi. Kung ganon, ikukulong ka namin hanggang ilabas mo ang iyong mga anak. Hindi! Nagkakamali lang po kayo! Diyan ka na babagay! Wala nang nagawa si Sisa kundi umiyak. Nakarating sa Alferez ang balita, kaya't nagdesisyon itong palayain si Sisa dahil sa kakulangan ng katibayan. Hoy, laya ka na! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Inay! Nandito na po ako! Yun yung magnanakaw ah! Kang kakalaw na masama! Sa takot ni Basilio ay napatakbo siya at di sinasadyang napunit ang tela ng kanyang damit na may bahid ng dugo. Nakarinig si Sisa ng putok ng baril mula sa kanilang bahay, kaya dali-dali niya itong pinuntahan. Mga anak ko! Mga anak ko! Crispin! Mga anak ko! Crispin! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Crispin! Kinaumagahan, makikita na si Sisa pag-alagala sa lansangan habang kinakausap ang kalikasan. Ikaw, hangin. Nakita mo ba mga anak ko? Wala! Ikaw, puno. Nakita mo ba mga anak ko? Wala! Wala! Crispin! Basilio, magpakita na kayo! Mga anak ko, Crispin! Basilio! Sa dalampasigan, si Maria Clara masayang nakikipagkwentuhan sa kanyang mga kaibigan. Kamusta na kayo ng Ibarra? Diba ka uuwi wala? Oo, sa katunayan nga ay sabay kaming mangingisda. Sa pangisdaan, wala silang nahuli ni isang isda. Kahit paulit-ulit silang nagsasalok, nagulat si Elias dahil ang tumambad sa kanya ay isang buhaya. Uy, buhaya yun ah. Kaya pala wala lang nahuli ka sa baklad. Dapat ka nang mawala. Crisostomo, tulungan mo siya! Nang sumunod na umaga, si Ibarra ay humingi ng payo kay Piloso Potasio. Nakabala ko pa ata kayo. Ano ang mapag-nilingkod ko sa'yo? May nais lang po ako isang guni sa inyo. Bakit po kayo nagsusulat ng hieroglifiko? Dahil hindi ako nagsusulat para sa panahon ngayon. Nagsusulat ako para sa hinaharap. Nais ko po sana humingi ng payo sa inyo. Katulad na lang ng aking ama na siya'y nabubuhay pa. Nais ko po sana magpatay na paaralan. Pangarap ko rin iyan. Pangarap ng isang baliw. Isipin ng baliw ka dahil naghumihingi ka ng tulong sa isang baliw. Naniniwala ko na mangyayari ang aking plano na walang sagabal.
Salamat, Ginoo. Sinunod ni Ibarra ang payo sa kanya ng pilosopo. Nagtagumpay ang proyekto kapag ipon sila ng puhunan sa pagpagawa ng paaralan. Bago gawin ay dinahos ang palitada at pundasyon sa paaralan. Nagbabantay si Elias sa malayo at bahagyang kinindatan si Ibarra. Nagulat ang lahat dahil sa malakas na ugong na nabalot ng makapal na alikabok ang paligid. Nagsigawan ng lahat. Mabuti at nailigtas ni Elias si Ibarra na bigla na lang ding nawala. Gusto daw po makipag-usap sa inyo. Papasukin mo. Patawad, senyor. Ngunit kailangan niyo pong mag-ingat. Marami kayong lihim na kaway. Hindi lamang ikaw ang sabi niyan. Bueno, senyor. Aalis na pa ako. Maraming salamat. Ako dapat ang magpasalamat dahil nailigtas mo ang aking buhay. Salud! Buenas tardes. Buenas tardes. Dito ka lang ako, Padre. Gracias. Bakit hindi niyo ipagpatuloy ang inyong pag-uusap? Nabanggit lamang ni Crisostomo ang kanyang arkitekto ay aba, napakausay, isang eksperto. Eksperto? Ang paaralan na binubuo lamang ng 4 na pundasyon at bubong nagawa sa sawali? Sabihin na, Padre. Makakarating ba sa langit ang taong nagbabanal-banalan? Ang nahaluan lamang ng purong kunting dugong Espanyol? Aba, akalain mo kung sino nathamakin na ang lahat? At pinagyayabang pa na may dala raw siyang pagbabago? Sigurado ako na sa ilalim na yun ng pagkalalim-lalim na lupa, abot hanggang impyerno. Ngayon pa lamang ay pinaparusahan na siya ng Ama. Gusto na ang iyong paninirang puri sa aking Ama. Minahan ka, Crisostomo. Lumayo kayo kung ayaw niyong madamay pa. Walang sino man ang umalipusta sa aking Ama. Itong paring ito ang kinainiwas-iwasan ko. Isang paring walang galang at walang utang na loob. Demonyong nagbabanal-banalan. Siguro naman dapat ka na mawala, Padre. Magdasal ka na sa lahat ng santo. Clarita! Patay ka na! Kristo mo, wag! Kristo mo, tama na! Isipin mo yung mga pangarap natin at yung kinabukasan natin. Tama na! Bitawan mo ng kutsilyo, Kristo mo. Kristo mo, tama na! Diablo! Ito naman at yung napanlakan na aking imbitasyon. Maaari mo na kami yun. Buena Padre, ano ang dapat nating pag-usapan? Hindi lang ako patumpik-tumpik pa. Ako'y may dalang liham na galing sa iyong ina para kay Padre Dons. Nadala ng kahihiyan. Paano kayo yan, Padre? Ang liham ay hindi si Kapitan Tiago ang tunay mong ama, kundi si Padre Dons. Reverensya, hindi po kayo pwedeng gumawa ng kasinungalingan. Imposible! Ang liham na ito ay patunay na hindi ako gumagawa ng kasinungalingan, Maria. Gusto na, Padre! Gusto na! Oh Maria, anong ginagawa mo dito? Bibisitahin pa lamang sana kita sa inyo bago ako lumuwas ng Maynila, Maria. Totoo ba? Nakagalang-galang na Ama? Maria, bakit ka tumatangis? Kayo ba ang tunay kong Ama? At kanino mo naman nalaman ang walang kwentang impormasyon na yan? Kay Crisostomo? Huwag niyo na pong idamay si Crisostomo dito. At huwag niyo na pong alamin kung sino ang nagsabi. Tapatin niyo na lang ho ako. Kayo po ba? Kaya niyo po ba inilihim? Dahil nakakasira to sa inyo? Sa bagay, pasuklam-suklam ang mga pangyayaring ito. Huwag na kayong sinungaling, Padre. Hindi maaari masasaktan si Tiago. Iha, masisira lahat ng pinaghirapan namin para sa'yo. Naiintindihan mo ba, anak? Totoo nga, pinalaki niyo akong lahat na may takot sa Diyos. Pero ikaw na aking Ama, ay isa palang makasalanang praile. Ayoko nang kausapin ka, Padre. Sumpain na lamang lahat tayo ng Panginoon.
Naglalakad ang mag-asawa sa lansangan. Sa katanghaliang tapat, tumitingin sila sa mga bahay ng mga Indio. Habang panay pintas at paglilibak ang mga maririnig sa bibig ni Doña Victorina. Napadaan sila sa bahay ng alferez. Matatanaw si Doña Consolacion sa bintana. Tila walang mga paggalak. Hindi man lang tayo ginalang sa mga tulad nating maharlika. Bakit ganyan ka makatingin? Naiingit ka ba sa akin? Pag kang humarap kung ayaw mong tumilapo ng pustiso mo. Ako? May ingit sa inyo? Bakit? Para sabihin ko sa'yo, Doña Consolacion, hindi ako probinsyanang katulad mo. At suspikada kong tao, wala pang alferez na nakapasok sa bahay namin kung hindi nag-aantay lamang sa pintuan. Sa kagandang tanawin, nag-aaway na naman ang Donyang walang asal. Ano naman kayang kahihinat nun yan? Bumaba ka dito, walang galang. Gusto mo ng gulo? Pagbibigyan kita, Doña Gracera. Lapatera ka lang naman noon! Sus Mario sa Consolacion. Ano namang gulo to? Bili mo siya ng disenteng damit. Kung wala kang pambili, magnakaw ka sa taong bayan. Ikaw ang bumili ng asal. Alferez, ikaw bumili ng asal. Magsitigil kayo para kayo mga Indio. Graduin nyo, kayo mga umpisal. Christine, pagpakita ka na. Anak, naramdaman ko na dito ka. Christine. Kapagin lang eh. May bangkay ng pastil. Christine. Anak ko, Christine. Sisa, ang anak mo. Ah, saan? Christine! Christine! Uwi na tayo! Christine! Matagal na kitang hinahanap, Christine! Sa bahay ni Kapitan Tiago, si Maria Clara, Linares at Victorina ay nag-uusap. Katulad ni Ibarra, marami kami para mapuntahan na ibang bansa. Marahil nga ay pareho kami ni Ibarra. Ganon ay, ano ang gusto mong mangyari dun niya? Bakit umiiyak si Clara? Hindi niya pabatid sa ating kasunduan na si Ibarra ang kanyang papakasalan, kundi si Linares. Resisto mo, Ibarra! Dinadakip ka namin sa ngalan ng hari. Bakit? Anong kasalanan ko? Doon na namin sasabihin. Naisipan ni Elias na bumalik sa bahay ni Ibarra. Nalaman niya sa kanyang mga utusan ang nangyari sa kanilang amo. Pumasok siya sa silid ni Ibarra. Umuha siya ng papel, binuhusan ng gas at tumalon si Elias mula sa bintana. Tigil! Inang! 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 Ako po to si Basilio! Basilio! Inang! 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 Sinong babaeng yan? Ina ko po. Sunugin mo ang bangkay namin ng iyong inay. Bukayin mo ang gintong ginawa ko sa lupa. Mag-aral kang mabuti. Dahil kabataan at pag-asa ng bayan. Clarita, may padalang sulat sa Senyor Alferez para sa iyo. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Tutupadin ko ang aking pangako. Walang sino man ang tatawag sa akin ng asawa. Kumpento, kamatayan lamang ang aking pagpipilian. Maria, ba't nakandado ang pintuan? Papasukin mo ko at dadasalan kita upang malinisan ang iyong kalooban. Nais mo makandado, ikaw ang bahala. Ngunit, Lumayo ka sa akin! Huwag! Huwag! Lumayo ka sa akin! Maria.